Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Makaanak ng kalalaya lang na si Laila de Lima, todo paghahanda na sa kanyang pag-uwi sa Iriga City, Camarines Sur. Kampo ng dating senadora, pag-aaralan na ang mga susunod nilang hakbang kaugnay sa natitirang drug case. Database ng World Health Organization na-hack. Medical records ng milyong-milyong Pilipinong nagpabakuna. Posible raw na kompromiso. Grupo ng mga commuter, pinababawi ang pisong provisional fare hike sa jeep kapag nagtuloy-tuloy ang oil price rollback. Pero transport groups gusto pa rin ng dagdag pasahe. Lalaking tumawid sa may traffic light, patay ng mabundol ng truck sa Malabon. Isa namang babaeng tumawid sa pedestrian lane na hit and run sa Cebu City. Kumpanya sa Maynila na iligal na nagre-recruit ng mga seamen kapalit ng 80,000 pesos, pinasara. Protesta sa tapat ng US Embassy sa Maynila kaugnay sa giyera ng Israel at Hamas na uwi sa Girian. Grupong Hamas handa raw pakawalan ang 70 nilang hostage pero may kondisyon. Mga pulis napasabak sa pambihirang operasyon sa Cebu City. Nagpaanak sila sa loob mismo ng police station. At Miss Universe Philippines, Michelle D. may na-achieve na agad bago pa man ang coronation. Labis na ang pananabik ng mga kaanak ni dating Senadora Laila de Lima matapos ang kanyang paglaya kahapon. Emosyonal din ang kanyang mga kapitbahay sa kanyang pag-uwi sa Iriga, Camarines Sur. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Dongon. Abala sa paglilinis sa mga tauhan ng pamilya ni Laila de Lima sa kanilang bahay sa Iriga City, Camarines Sur para sa pag-uwian ng kalalaya lang na dating senadora. Bagamat tahimik ang paligid, mahigpit na seguridad ang ilalatag sa ancestral home. Pinangangambahan kasi ang kaligtasan ng dating senadora. Masaya ako dahil at least at large nakabag-bail na siya. Nalulungkot ako dahil I don't know what will happen next about her security. Ang seguridad niya ang pinangangambahan ko. At patapos ang laban. Pero kung may isa mang labis ang pananabik na makita ang dating senadora, yun ay ang kanyang 91 anyos na nanay na si Mami Norma. 2019 pa nang huling magkita sina Mami Norma at de Lima nang payagan ng dating senadora na bumisita sa kanyang inang may sakit na demensya. Mula 2017 hanggang sa pagkikita ng mag-ina noong 2019, itinago raw ng pamilya kay Mami Norma ang pagkakulong ni de Lima. Minsan nagkikwentuhan kami dahil hindi niya alam what is really happening. Sabi niya, kailan kaya matatapos yung seminar ni Laila? Kunwari magsasabi niya, bakit nasaan si Laila? Saan nagsiseminar? Nagsiseminar sa Amerika. O sige, hintayin na lang natin. Dadating at dadating yun. Pero deep inside, umiiyak na ako nun. Pero nang malamang makalalay na si de Lima, bigla raw sumigla at halos hindi makatulog si Mami Norma. O, nalinis na ba yung kwarto ni Laila? Malinis na ba? Pasiguraduhin nyo dahil dadating na si Laila. Maagang pamasko rin daw sa kanila ang paglaya ni de Lima dahil makukumpleto sila ngayong taon. Bukod sa pamilya de Lima, emosyonal din ang mga kapitbahay at kabarangay ng dating senadora. Salamat po sa Diyos, sa aming panalangin, sa awa po ng Diyos, nakalaya po din siya. Tears of joy po. Hindi pa rin natutulog ang batas. Maging ang lokal na pamahalaan ng Iriga City na nagbigay noon ng parangal kay de Lima, may patarpulin pa. Kanina, bumisita si de Lima sa Manawag Church sa Pangasinan. Kilala siyang deboto ng Berhing Manawag. Marami raw ang pumigil sa kanyang bumisita sa simbahan dahil sa banta sa seguridad. I was being dissuaded to come here for security reasons, pero iniyakan ko sila. I practically begged and pleaded. Some of my lawyers. Hindi niya raw kayang palagpasin ang pagkakataong magpasalamat sa kanyang kinapitan noong nasa piitan. Nang matanong naman kung ano ang kanyang dasal para sa Administrasyong Duterte, Wag na muna doon. nauna nang sinabi ni de Lima na ang nagdaang administrasyon ang may gawa ng kanyang pagkakakulong.
Nagbabalita mula sa Frontline. Jenny Dongon, News 5. Nabundol ng van at namatay ang isang lalaki sa Malabon. Ang aksidenteng yan nangyari sa lugar na mayroon namang traffic light. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Labis ang hinagpis ng lalaking yan malapit sa intersection ng C4 at Dagat-Dagatan Avenue sa Longos, Malabon. Iniiyakan niya ang lalaking nakahandusay sa daan na nabangga pala ng closed van bandang alas 11 kagabi. Sinubukan pang itakbo ang lalaking nakahandusay sa ospital pero idineklara siyang dead on arrival. Kinilala ang biktimang si Robert Riza, 36 anyos at trabahante sa Fishport at ng kapatid naman ito ang lalaking umiiyak. Ayon sa kapatid ng biktima, napuruan sa ulo si Robert at nagkasugat sa tuhod at paa. Magkasama silang pauwi galing sa trabaho nang mangyari ang aksidente. Tapos na ako bumili ng ulam. Nandun siya sa kanto. Stop na yung stoplight. Naglalakad na siya. Ako nasa hulihan niya. Ang bilis ng sasakyan. Nagulat din ako eh. Hindi ko alam bakit nangyari. Hindi ko tanggap. Sobra. Sakit. Pero iba ang kwento ng driver ng closed van na si Jaime Mendoza. Normal naman daw ang takbo ng kanyang minamanehong sasakyan. Papunta siya noon sa Malabon Fishport. Nakago raw ang traffic light nang tumawid ang biktima. Hindi rin daw niya akalaing may tatawid dahil may footbridge naman sa lugar. Hindi ko na siya maprinuhan kasi malapit na masyado eh. Green light kami, dire-diretso kami. Medyo madilim na po sa lugar na yon. Kaya hindi na ako po masyadong napansin yung tao. Ayon sa mga otoridad, may CCTV naman sa lugar pero hindi nahagip ang aksidente. Ipauubayan na raw sa asawa ng biktima ang desisyon kung itutuloy ang reklamo laban sa driver. Pero kung ang kapatid daw ng biktima ang masusunod, ilalaban niya ang reklamo. Gusto kong reklamo, talagang tuluyan siya pero may asawa eh. Sa ngayon, nasa kustodiya pa rin ng Malabon Police si Mendoza. Umaasa siyang makikipag-areglo ang pamilya ng biktima. Sana maunawaan sana nila na hindi ko po sinasadya yung nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Na-hit and run ang isang babaeng tumatawid lang sa pedestrian lane sa Cebu City. Ang aksidenteng yan nasa pulpa sa video. Nasa Frontline na balitang yan si John Aroa. Sa dashcam video na ito, kita ang pag-overtake at pag-counterflow sa kabilang lane ng isang pulang SUV sa bahagi ng Barangay Lahug, Cebu City. Sakto namang tumatawid ang isang babae sa pedestrian lane. Sa bilis ng SUV, nabundol niya ang biktima at tumilapon. Pero imbis na huminto, kumaripas ng takbo ang SUV. Agad namang nakatayo ang biktima at tinulungan na lang ng ibang tao sa pagtawid. Nangyari ang insidente alas 6 ng umaga kahapon. Ayon sa Cebu City Traffic Operations, malinaw sa video na nasa tamang tawiran ang biktima at mali ang driver. Nag-cross siya on a solid line, nag-drive left siya. It's very disgusting for those irresponsible drivers, no? So, I hope for the drivers na be mature, be responsible enough when driving. Wala pa raw natanggap na reklamo ang mga otoridad mula sa nabundol na babae. Pero natukoy na ng Land Transportation Office Central Visayas ang plate number ng SUV. Ipinatatawag na ang may-ari nito at nakatakdang humarap sa kanilang tanggapan sa susunod na linggo. Kahit daw magkakaroon ng arigluhan, papatawan pa rin ng parusa ang driver. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Napasabak sa kakaibang operasyon ng mga pulis sa Cebu City. Nagpaanak sila sa loob mismo ng police station. Nasa Frontline ng balitang yan si John Aroa. Biyernes ng gabi nang masapol sa CCTV ang pagpasok ng lalaking ito sa Mabolo Police Station sa Cebu City. Pero hindi siya magsusumbong ng krimen. Hihingi lang pala siya ng tulong dahil manganganak na ang kanyang misis. Kwento ng mga pulis, hirap daw na makahanap ang mag-asawa noon ng masasakyan papunta sa ospital. Kaya sa mas malapit na istasyon ng pulis na lang sila nagpunta. Diba, pag babae ka is maramdaman mo yung manganganak ka na or hindi. So, pag feel na niya nang nanganak siya, humingi siya ng tulong dyan sa labas. So, pinasok sila dito, yan yung babae, sumiga siya dyan.
Nakunan din sa CCTV kung paanong inalalayan ng mga pulis ang misis ng lalaki saka inihiga sa upuan sa loob ng istasyon. Nagsilbing midwife ang mga parak hanggang sa isilang ang healthy baby girl na si Maria Hilya Villarta Jusol. Bibigyan ng pagkilala ang mga pulis na nagpamalas ng malasakit sa kapwa. Dinala sa ospital ang mag-ina para matiyak na ligtas ang kanilang kondisyon. Nagpapasalamat naman ang nanganak na ginang na si Glassy sa mga pulis. Sobrang nagpapasalamat po ako kasi lahat po sila talaga rumispandi . Lahat sila talaga nagpanik din silang lahat. Hindi ko rin alam kung sino-sino yung papasalamatan ko kasi marami din sila. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua, News 5. Ipinasara ng DMW ang isang kumpanyang iligal umanong nagre-recruit ng mga seaman sa Maynila. Wala raw lisensya ang kumpanya at naniningil pa ng processing fee. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sinalakay ng mga operatiba ng Department of Migrant Workers ang Double D Training Consultancy Firm sa Santa Cruz, Maynila ngayong araw. 2 bonding minanmanan ng kumpanya dahil sa mga sumbong tungkol sa illegal na pag-recruit ng mga seaman mula pa noong Agosto. Wala sila sa record namin, wala rin po silang lisensya, wala rin po silang maipakita na kahit na anong proof that they're authorized to recruit. Kasi may mga complaints din ho tayo natatanggap na yun nga sinasabi, dito daw pinoproseso yung mga papeles, sila daw yung nagre-refer. Naniningil din daw ang kumpanya ng hanggang 80,000 pesos na processing fee. Naabutan pa ng DMW sa whiteboard ang hindi bababa sa 50 pangalan na kasalukuyang pinoprosesong aplikasyon. Tikom naman ang bibig ng mga empleyadong naabutan sa opisina. Pero pagtataka ng dumating na admin manager ng kumpanya, bakit tila napunteriya sila gayong nagre-refer lamang sila sa mga nangangailangang seaman. Dami-dami pong seaman na natulungan lang po namin. Bakit parang sumikat kami? Napakaliit lang naming kumpanya. So, yun lang po. Sa amin naman po, makatulong lang sa mga seaman, okay na po kami. Pero para maging sensationalized to, parang OA naman po. Pero pagilino ng DMW, ang referral ng walang lisensya ay isang uri ng illegal recruitment. Yun lang kung pagsasabi sa kapag babanggit ninyo, halika ipasok kita ng trabaho, halika ako ang magpapakilala sa'yo sa magiging employer mo. Referral ho yun. So ito ho ay forma ng illegal recruitment. Lalo na kung palagian mo na itong ginagawa, nininegosyo mo na yung referral na ito ay illegal o bawal. Tuluyan na isinara ang consultancy firm at mahaharap sa reklamong syndicated illegal recruitment na may parusang habang buhay na pagkakakulong. Ito na ang pang-4 na beses ngayong taon na may pinasarang kumpanya o tanggapan na sangkot sa illegal na pag-recruit ng mga Pinoy workers overseas. Pagilino ng DMW, malaking hamon sa kanila. Itong mga nagsusulputan ng mga grupo na may mga masamang balak, mapa-online man o face-to-face na transaksyon. Para maiwasang mga biktima, i-check sa DMW website kung rehistrado ang katransaksyon kumpanya. Alamin kung may approved job order ito. I-report daw ang paniningil ng placement fee dahil bawal ito lalo sa maritime jobs. At panghuli, siguro'y nakakausap ng personal ang mga nag-aalok ng trabaho abroad. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Pinababawi ng ilang commuters group ang provisional fare hike sa mga jeep kapag patuloy pang bumaba ang presyo ng petrolyo. Desidido pa rin naman ang mga transport group na lalo pang itaas ang pamasahe. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Big time oil price rollback ang sumalubong sa mga motorista ngayong araw. 3 piso ang bawas niyan sa kada litro ng diesel at 70 sentimos naman sa gasolina. Higit 2 piso ang tapya sa per litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, dulot ito ng pagbaba ng demand mula China. Gayon din ang pagdami ng supply sa world market. Mukhang pababa pa raw ang presyo ng langis hanggang sa unang quarter ng 2024. Talagang mukhang tutuloy-tuloy na itong pagbaba unless meron na namang gawin. Unless may gagawin na namang pronouncement itong OPEC kung ano-ano namang cut ang gagawin. At lumala ang tension. Sa kabila nito, desidido raw ang mga transport group na ituloy ang petisyong dagdag na 5 pisong singil sa pasahe sa jeepney. Agosto pa na magsampa ng petisyon ng mga transport group sa LTFRB para sa pagtataas ng singil sa pasahe sa jeepney. Noong mga panahong iyon, napakamahal ang produktong petrolyo matapos magdesisyon ng Saudi Arabia at ng Russia na magbawas ng produksyon. Pero mula Agosto hanggang ngayon, napakalaki na ng ipinagbago ng presyo ng langis.
Ngayong araw sana ang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa petisyon. Pero ipinagpaliban ito sa ibang araw. Hindi naman daw titigil ang mga transport group sa panawagang fair hike. Wala ko tayong pangahawakang bababa na yan. Kasi ang style ngayon yan, bumaba ngayon ang presyo, sa isang linggo parang siso yan eh. Biglang tumataas yan. Sa pananaw naman ng ilang grupo ng mga commuter, dapat nang bawiin ang pisong pansamantala o provisional fare hike. Kapag bumaba na sa 57 pesos ang diesel, nasa 60 pesos sa ngayon ang retail price nito. Hindi kakayanin yung mga dagdag na pasahe kasi alam nyo, hindi lang naman pamasahe ang pinoproblema ng mga pasahero, no? Dire-diretso po yung pagtaas ng pagkain, may food inflation tayo, sumasabay ngayon yung transport inflation, wag naman po sana pahirapan pa natin lalo yung mga tao. Handa naman daw ang transport groups na bawiin ang provisional fare hike. Oras na pumatak sa 57 pesos ang diesel. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, dating Senadora Laila de Lima. Kakasuhan daw sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Medical records ng mga Pilipinong nagpabakuna, posibleng kasama sa nahack na database ng World Health Organization. Babaeng estudyante sa Tuguegarao, binaril ng lalaking binasted niya. At 200 bahay sa Davao City na sunog. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nadiskubring mga pugante sa China ang ilang empleyado ng Pogo Hub na nagsisilbi umanong prostitution den sa Pasay. Humarap na rin sa preliminary investigation ang ilan sa mga nagpapatakbo rito. Nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsalang. Higit 2 linggo matapos salakayin ng mga otoridad ang Pogo Hub ng Smart Web Technology sa Pasay, sumalang sa preliminary investigation ang 6 na mga akusado para sa kasong human trafficking. Dahil yan sa kaugnayan nila sa umano'y prostitution din sa loob ng Pogo Hub. Naghain din ang mga akusado ng kanilang mga kontrasalaysay. Kabilang sa mga akusado ang isang Pilipino. Ito pa itinuturo ng ilang mga witnesses na di umano ay isa sa mga nagdadala ng mga babae, tumatanggap ng mga babae mula sa labas at nagdadala doon sa na-identify nating aquarium. Mariin naman niyang itinanggi ng akusadong Pinoy. Giit niya, cook lamang siya sa nasabing establishmento. Wala po talaga akong kinalaman sa ganyan. And sana lumabas kung ano talagang totoo kasi di ko alam ba't ako napasali sa ganito eh. Nagtatrabaho lang ako na maayos. Wala pang pahayag ang iba pang akusado. Lumalabas naman sa investigasyon na 6 na Chinese na empleyado sa Pogo Hub ay mga pugante pala mula sa China. Ayon sa Chinese Embassy, may outstanding warrant of arrest ang 6 para sa iba't ibang kaso gaya ng scam, fraud, pati na illegal drugs. Pero ang 2 sa mga pugante ay hindi pa maituturn over sa embahada ng China. Yung isa doon sa na-identified na may outstanding warrant of arrest ay kakasuhan din natin sa Pilipinas ng human trafficking. So hindi natin sila pwedeng i-turn over in the meantime because he has to face charges in the Philippines. Yung isa naman po ay na-identify namin bilang isa sa mga torture victims. Kung kaya't hindi rin namin pwedeng i-turn over sa Chinese Embassy. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na nag-issue ng mga ID sa mga dayuhang trabahador ng Smart Web Technology. Nakakabahala raw dahil lehitimong mga ID ang nasabat sa mga empleyado ng Pogo Hub. Ito yung kalamitang ginagamit bilang proof or authentication ng kanilang mga identities. So kung makakuha ka nito, baka mamaya pwede ka rin makakuha ng Philippine passport. Posible raw irekomenda ang pagkakaroon ng hiwalay na investigasyon kaugnay sa ID ng mga empleyado. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Sinampahan na ng reklamo ang isang pulis at 3 pang suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon na pag-alaman ding dati ng sinaktan ng pulis ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles.
Higit isang buwan mula nang huling makita ang beauty queen na si Catherine Camilon, sinampahan na ng reklamo ang 4 na sospek kaugnay sa kanyang paglaho. Kabilang sa nahaharap sa reklamong kidnapping at serious illegal detention, si Police Major Alan De Castro, 40 anyos. Karelasyon umano ni De Castro ang biktima. At yan po ay na-validate natin sa isang statement ng isang beauty contestant din na kaibigan ng biktima. At doon nga sa kanilang binigay sa ating mga combination ng exchange of messages sa Messenger. Sa panayam ni Calabarzon CIDG Chief Police Colonel Jacinto Malinao Jr. sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5, inilahad niya na dati nang inireklamo ni Camilon ng pananakit si De Castro. Itong suspect na si Major Alan De Castro ay minsan nanakit kay Catherine. At ang pinaka-critical natin nakitang motibo dito, ito pala si victim natin si Catherine ay nagsumbong sa asawa ni Major De Castro na ito ay may babae. Base sa salaysay ng kapatid ni Camilon, nakipagkita pa umano ang beauty queen kay De Castro bago siya maglaho. Balak na raw noon makipaghiwalay ni Camilon. Kasalukuyang nasa restrictive custody ang pulis na sospek habang gumugulong ang investigasyon. Nauna na siyang tumanggi sa paratang at iginiit na naka-duty siya noong oras na mawala si Camilon. At large naman ang isa pang sospek na kinilalang si Jeffrey Ariola Magpantay. Si Magpantay umano ang tumatayong bodyguard at personal driver ni De Castro. Natukoy si Magpantay sa CCTV footages at testimonya ng 2 testigo. Kabilang umano si Magpantay sa nakitang nagsakay sa duguan noong si Camilon sa isang SUV. Civilian po itong si Mr. Magpantay po, at siya po yung in-identify nung mga witnesses po na tinutukan ng barel na nakita nga nagsasakay po doon sa Red CRV po na na-recover natin. Ayon sa PNP, nakuha sa sasakyan ng mga hibla ng buhok at dugo na pinaniniwalaang kay Camilon. Isa sa ilalim pa sa DNA testing ang mga nakuhang ebidensya. May 2 pang sospek sa pagkawala ni Camilon pero di pa tukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Aabot na sa 250,000 pesos ang pabuya para sa mga makakapagturo sa kinaroroonan ng biktima. Sa ngayon, hindi pa masabi ng PNP kung buhay o patay na si Camilon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Plano ng Civil Aeronautics Board na taasan ang multa ng mga airline company na nag-overbook ng flights. Mula 5,000 pesos na penalty kada violation, plano ng CAB na gawin niyang 200,000 pesos hanggang 2 million pesos depende sa violation. Kinumpirma yan ni Senator Grace Poe sa plenary debates ng budget ng Department of Transportation. Sa parehong pagdinig, muling naungkat ang ilang insidente ng overbooking ng flights ng Philippine Airlines. Ayon naman kay Senador Alan Peter Cayetano, dapat bigyan ng ultimatum ang PAL, lalo sila ang flag carrier. I think there has to be an ultimatum with them. If you want to be flag carrier, there's a certain standard that you have to follow. So maybe the DOTR can put a certain criteria and say if you don't meet this criteria in the next 18 months, we will open up giving the flag carrier entitlement to someone else. No? Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga malalaking showbiz balita ngayong Martes. Excited na ang cast ng much-anticipated period film na Gumburza. Pero bago ang kanilang showing sa Metro Manila Film Festival ngayong taon, nagpatikim na sila ng mga pasabog na eksena sa pelikula. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Nag-aalabang palakpakan at puso ng ilang press at VIP sa surprise scene drop ng Metro Manila Film Festival entry na Gumburza. Jam-packed ang event na dinaluhan ng 3 paring martyr themselves, Dante Rivero, Cedric Juan at Enchong D. Naroon din sina MQuest Ventures President and CEO Jane Basas at Jescom Films Executive Father Nono Alfonso.
Pati ilang celebrities, todo suporta. The pressure is on tuloy nang matanong ang cast at pinapili kung awards o box office ang hangad nila this MMFF. Both po. I pray na Gomburza Best Picture. Ayon sa producers, may mga parte sa kwento ng Gomburza na hindi pa nakwento sa history books at sa pelikula pa lang malalaman. May mga detalye pa raw na baka ikagulat ng audience. Ang takeaway pa nga ng mga gumanap, hindi sila takot na baka may ma-offend sakaling ilabas na ito. Whenever we seek for truth, hindi natin minsan may iwasan talaga na may masasaktan. And I think depende yun kung ang intention ba talaga ay manakit. As long as siguro nagiging constructive yung mga criticism, I think we have to live with that. Hindi kami nakafocus doon, but rather nakafocus kami doon sa kung ano pa yung pwede nating maitulong. Sa huli, excited na silang mapanood ng publiko ang kanilang proyekto na siguradong kapupulutan ng aral. Abangan ang Gomburza sa December 25 sa Metro Manila Film Festival. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Eto pa nga, wala pa mang coronation night. May naipanalo na ang ating pambato na si Michelle D sa Miss Universe 2023. Siya ang nanguna sa fan voting para sa Voice for Change online campaign ng pageant. Dahil po dito, sigurado nang makakatanggap ng pondo mula sa Miss Universe ang Autism Awareness Advocacy ni Michelle. Target ngayon na maipanalo siya sa official fan vote para siguradong makakapasok sa semifinals. Sa ngayon, puspusa na ang rehearsals nila Michelle para sa finals sa linggo, oras dito sa atin. Well, I am a morning person, so I wake up around 3.5 hours before my call time, just so I can make sure that I'm prepared. I meditate, I just try to get my mind in the right place. I'm so grateful. Susunod, paglaya ni dating Senadora Laila De Lima, may pakinabang daw sa Administrasyong Marcos. Himayin natin yan sa News Explained. Confidential funds ng Office of the Ombudsman at Department of Justice tuluyang tinapyasan. At dating Senadora Laila De Lima, sigurado na raw nakakasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Tinapyasan na rin ng confidential funds ang Office of the Ombudsman. Kukuha na lang daw sila ng impormasyon sa mga marites, saka i-verify. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. The sponsor of the measure, the distinguished... Wala pang 2 minuto, lumusot na sa debate sa plenaryo ang 5.34 billion pesos na budget ng Office of the Ombudsman. Wala na kasing kahit isang senador na nagtanong sa budget ng ahensya. Nagpasalamat naman si Ombudsman Samuel Martires na hindi na pinahaba pa ang debate para sa alokasyong hinihingi nila. Bago pa man sumalang sa plenaryo, sumulat na rin si Ombudsman Martires sa Senado at nagkusang ibaba ang unang hiling nilang 51 million pesos na confidential funds at gawin na lamang 1 million pesos. As usual, we use that for the investigation of cases, surveillance purposes. Marami kaming pinagagamitan ng the security of some of our officers. Ang tanong, kasya ba naman ang 1 milyong piso para pondohan ang mga nasabing aktibidad ng Ombudsman? Sabi ni Martires, kaya nilang magtiis. Pwede rin naman daw idaan sa mga marites ang pagkuha ng impormasyon, basta iba-validate na lang nila. Yan sinasabi ng mga matatanda, pag mamaluktot ka, pag maiksi ang kumot, di ba? So dito siguro, gagamitin na lang namin yung charm, daan mo sa ngiti, baka naman matulungan ka ng iba, idaan mo sa pagmamarites. Nagpasalamat din si Martires sa mga reporter na nakakausap niya na minsan daw ay nagiging source niya ng mga impormasyon. Doon, marites at tolits, di ba? Malaking bagay, kaya ako nagpapasalamat sa inyo, yung mga kaunti-unting mga chismisa natin, kahit na walang kape,
nakakapulot ako. I just have to validate that. Sa pagsalang naman sa budget ng Department of Justice na nagkakahalaga ng 35.455 billion pesos, napansin ni Senator Coco Pimentel ang pagtapya sa confidential funds ng ahensya. Mula sa 526 million pesos ngayong taon, naging 168 million pesos na lang ito sa susunod na taon. Sa kabila niyan, hindi pa rin pinilagpas ni Pimentel ang confidential funds para sa Witness Protection Program o WPP, na tingin niya ay kaya namang gastusan ng regular na budget. Pero sabi ni Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara, nagagamit ng programang WPP ang naturang pondo para sa pagprotekta sa mga detalye ng beneficiaries nito. Nananatiling 20 million pesos ang confidential funds ng Bureau of Immigration at 175.4 million naman ang sa NBI. Pareho yung law enforcement agencies na nangangailangan ng pondo para sa surveillance at intelligence gathering. Tumanggi naman sa Confi Funds ang Office of Solicitor General. Sa huli, lumusot din sa debate ng plenaryo ang DOJ budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ngayong pansamantalang nakalaya, si Laila de Lima, susunod nilang hakbang ay ang tuluyang pagpapa-absuelto niya sa huling drug case. Kaya questionin din nila kung sapat ba ang mga ebidensya ng prosekusyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Hinihintay pa ng kampo ni dating Senadora Laila de Lima kung kailan ang sunod na hearing sa natitirang drug case laban sa kanya. Pero dahil daw napagbigyan ng hiling na piyansa ni de Lima para rito, lumakas daw ang kumpiyansa ng kanyang legal team sa kanilang target na mapa-acquit o mapawalang sala si de Lima. Sa pagpayag sa bail application, sinabi ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na bigo ang prosekusyon na patunayang malakas ang ebidensya na guilty si de Lima at ang kanyang mga kapwa-akusado na sina dating Bureau of Corrections Chief Franklin Bucayo, Ronnie Dayan, Jonel Sanchez at Jose Adrian Dera. It will be a big factor kasi nga wala nang additional evidence to be presented. Sinabi rin ng korte na the prosecution failed to establish the conspiratorial acts of the accused. 300,000 pesos ay tinakdang bail ng korte para kay de Lima at iba pang mga akusado. Sabi ni Attorney Bonita Cardon, hindi na pwedeng mabawi pa ang pansamantalang paglaya na ito ni de Lima maliban na lamang kung ipag-utos ito ng korte. Wala naman nakasaad ng mga partikular na kondisyon sa bail ni de Lima. Sa ngayon, natapos na raw magpresenta ng kanilang ebidensya ang prosekusyon. At pagkatapos na magiging resolusyon ng korte sa tinatawag na formal offer of evidence ng prosekusyon, ang depensa o ang kampo na ni de Lima, ang target nilang i-file ay ang demurrer to evidence. Ginagamit ang demurrer to evidence para questionin ang sufficiency o kung sapat ba ang ipresentang ebidensya ng prosekusyon para magtuloy ang isang kaso. We will ask permission to file this demurrer to evidence, which is essentially a motion to dismiss the case. No? Ang magiging prayer namin dito sa demurrer to evidence is the total dismissal of the case, the last drug case of Senator Laila de Lima. We are hoping that the formal offer of evidence will be resolved within the month, no, or at least early December. And the rule says that we are given 5 days from receipt of the resolution on the formal offer of evidence to submit the demurrer to evidence. So we are looking at the possibility of filing it by December or at the latest by early December. Early January, I mean. Noong 2021, na-acquit si de Lima sa una sa 3 drug cases laban sa kanya. Nitong Mayo naman siya napawalang sala sa pangalawa matapos bumaliktad at bawiin ni dating Bucor OIC Rafael Ragos ang kanyang testimonya na naghatid siya ng drug money sa bahay ni de Lima noong 2012. May pasaring naman si Attorney Salvador Panelo, dating Chief Legal Counsel ni dating Pangulong Duterte kay de Lima. Hindi po siya makakatakas sa batas ng karma. Natatandaan nyo, siniraan niya ng Pangulong Duterte, di umano, siya ay nagpapatay ng maraming mga biktima, naghukay pa siya ng kung ano-ano, hindi naman tao na hukay nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Kaugnay ng balitang yan, kinumpirma ni Laila de Lima na maghahabla siya ng kaso laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Sa panayam sa 1PH,
Sinabi ni De Lima na tinatalakay pa niya at ng kanyang legal team kung anong kaso ang partikular na isasampa. Ang sigurado raw magdedemanda siya laban kina Duterte at Aguirre. Yeah, pinag-uusapan lang namin anong exactly yung mga kaso, kailan mga ipa-file. Pinag-uusapan ba namin yung mga exact or specific courses of action. There are several options, there are several remedies. Pipiliin lang namin which ones would really best represent yung magnitude nung ginawa nila sa akin. Sa parehong panayam, sinabi ni De Lima na hindi pa niya napapatawad si Duterte. Isa si De Lima sa mga kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng drug war nito. Maraming beses namang binira ni Duterte si De Lima sa mga nagdaang taon. Isa na lang ang hindi ko mapatawad. But I've been praying that I be given the grace that one day I can forgive him. So in the meantime, ang Diyos na lang muna ang magpatawad sa kanya. Kailangan siya talaga humingi ng katawaran, hindi lang sa akin, kundi sa mahal na Panginoon. Hindi lamang si dating Senadora Leila de Lima ang nakinabang sa desisyon ng Muntinlupa RTC na payagan siyang makapagpiyansa. Matapos ng halos 7 taong pagkakabilanggo, pinalaya na rin nung Lunes si Leila de Lima. Pero hindi pa man tapos ang kanyang huling drug case, malaking bagay ang pagpapalaya na ito, hindi lamang kay de Lima, kundi sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula nang maupo bilang Pangulo noong 2022, trinatrabaho ng Pangulo na baguhin ang imahe ng pamilya na tinatak ng higit 2 dekadang panunungkulan ng kanyang ama, si Ferdinand Marcos Sr. At tiyempong-tiyempo pa naman ang pagpapalaya kay de Lima, isang araw bago tumulak si Marcos para sa APEC Leaders Summit sa San Francisco. Ayon kay dating Ateneo School of Government Dean Tony Labiña, siguradong papalakpakan si Marcos sa mga world leaders sa naturang summit. Si Labiña rin ang convener ng Free Leila de Lima Committee. Matagal na kasing interesado ang international community sa kaso ni de Lima. Sa isang joint resolution na inilabas ng European Parliament noong pang March 2017 o isang buwan mula nang ipakulong si de Lima, tinawag ng EU na politically motivated ang pagkakakulong kay de Lima. Naulit pa ito noong September 2020. Hiniling ng EU na ibasura ang tinawag nitong politically motivated charges laban kay de Lima. At higit sa lahat, nagbabala ang EU na suspindihin ang GSP Plus o yung Generalized System of Preferences. Ito yung binibigay ng EU na tariff exemptions para sa mga Philippine exports sa mga European countries. May 6,000 produkto ang maaaring maapektuhan kung tinuloy ito. Nung Lunes, kahit sa Vista kung saan pinayagang makapagpiyansa si de Lima, merong mga kinatawan ng mga foreign embassy na nag-attend, kasama na ang EU. Para sa nakaraang administrasyon, walang saysay ang mga ito. Katunayan, kinastigo na dati ni Noy Pangulong Duterte ang mga bumibisitang members of parliament ng EU. Disyembre 2019, naglabas naman ng resolution ang US Senate Foreign Relations Committee. Tinawag nitong prisoner of conscience si de Lima na nabilanggo lamang daw dahil sa kanyang political views. Ang US State Department pinuri ang desisyon ng korte at tinawag na politically motivated ang mga kaso laban kay de Lima. Ang Canadian government din kinatuwa ang mga pangyayari. Para kay dating Presidential Political Advisor Ronald Llamas na kaibigan din ni de Lima, ang makikinabang sa lahat ng ito ay si Pangulong Marcos. Sa pahayag niya sa programang Storycon ng One News, sinabi ni Llamas na kahit walang imik ang Marcos administration sa kaso ni de Lima, theoretically, legally, wala namang pakialam yung presidente rito. Yung benefit nito ay siya yung makikinabang. Ibig sabihin ay, iisipin ng mga iba ay hindi niya ginamit yung kanyang persuasion sa Department of Justice. Hindi niya pinilit yung mga testigo. He did not lean on this case. Exactly. Ganon. So, hindi niya, ano ba another word? Pressure, no? Walang so pressure. that's not lost on the international community. Pero higit sa lahat, ano ang magiging epekto nito sa relasyon ng Marcos administration at sa mga grupong dati ay kalaban nila sa politika, ang mga matagal na tinawag na dilawan? Lalong mas malaking tanong yan, ngayong tila nagkakaroon ng girian sa pagitan ng mga kaalyado ni Marcos at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maapektuhan nito tremendously yung ating political dynamics, di ba? Yung ito ay it will help define the political alignments and realignments. Okay. Para naman kay Labiña, wala namang napagkasunduan sa pagitan ni de Lima at ni Marcos. Saan patungo ito?
Ayon kay Llamas, wala pang makakapagsabi. Marami pang bagahe ng nakaraan na kailangang tuunan ng pansin. Pero sa politika, walang imposible. If the government play their cards right, no? Pwede nilang i-harness yan. No? Pwede nilang i-harness. Tingin ko ay malaking possibility yung sinasabi mo. No? Na yan ay ma-harness o makuha yung suporta. No? Lalo na, yung mortal na kaaway ni Laila ay pinopose yung sarili niya as the opposition. The next opposition. 15 na lang ang natitirang miyembro ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mababawasan pa raw yan sa napipintong paglipat ng partido ng iba pang mga miyembro. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Mismong si PDP laban Vice President for Mindanao at Surigao del Norte Congressman Johnny Pimentel na nagbunyaga na 15 na lang sila miyembro ng partido sa Kamara. Kabilang dyan sina Palawan Congressman Jose Alvarez na Vice Chair ng 8 komite at Quezon City Congressman Eric Martinez na Vice Chair ng Committee on Appropriations. Gayun din si Masbate Congressman Tonton Co na Chairman ng Committee on Rural Development. Kasama rin sina Committee Muslim Affairs Chair at QC Congressman Khalid Di Maporo at kilungsod niya si Congressman Isabel Zamora. Malayo yan sa halos 70 miyembro ng magbukas at 19th Congress at daang-daang miyembro ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Pimentel, sunod-sunod na nalagas ang mga miyembro ng tawagin ni Duterte na chairman ng partido na pinakabulok na institusyon ang Kamara. Dulot yan ang pag-alis sa confidential funds ng mga tanggapan ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. The congressmen took it upon themselves also to defend the dignity of the institution. Now, I believe it could also be one of the main reasons why they have decided to transfer to other political parties, because they could not anymore reconcile their mandate, their duties and functions as members of the House of Representatives to their duties and functions as members of PDP Laban. Sa 15 natira, may mga lilipat pa raw ng partido. I was doing a head count. If my information is really reliable, I believe na ang maiwan na lang sa PDP, mga 45 members na lang as far as Congress is concerned. May mga mambabatas na una nang lumipat sa Partido Federal ng Pilipinas na partido ni Pangulong Bongbong Marcos, pati sa Lakas CMD na partido naman ni House Speaker Martin Romualdez. Ganun talagang kultura siguro ng politika natin dito. Whoever is in power, doon po dumadagsa yung mga ikangang mga politiko. Nang matanong naman si Pimentel kung meron din siyang planong lumipat. Well, I'm still waiting for developments, but I'm already weighing my options. Most probably, I will also be transferring to another part. Wala pa namang pahayag si dating Pangulong Duterte na nauna nang sinabing ayos lang sa kanya kahit mag-isa lang siya miyembro ng PDP Laban. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. What's up mga kapatid? Hindi makakalaro sa susunod na laban ng UE Red Warriors si Precious Momaway due to a 1-game suspension. Importante pa naman ang susunod bakbakan between UE at Ateneo, pero dahil sa second unsportsmanlike foul ng FSA this season, walang nagawang UAP kundi isuspend siya. Ang unang unspo niya ay nangyari noong October 15 kontra Adamson, yung pangalawa naman sa talo nila sa Lasal last game. Kasama sa suspension ang pag-disqualify ng pangalan niya sa mga individual awards including the Rookie of the Year na siya pa naman ang lumalamang. And speaking of Rookie of the Year, dalawa sa early favorites para sa award sa NBA, magkikita na. Si Victor Wembanyama na first pick ng nakarang draft ay nag-average ngayon ng 19.7 points, 8.8 rebounds, 2.5 assists at 2.4 blocks. Hindi din naman nagpapahuli si Chet Holmgren na nagtatala ng 16.4 points, 7.6 rebounds, 2.6 assists at 2.3 blocks. Nakita sila noong preseason kung saan nakascore si Wemby ng 20 at 5 rebounds and 2 steals in 19 minutes, habang si Chet naman nagkaroon ng 21 points and 9 rebounds in 16 minutes of action. At syempre, iba pa din ang regular season, alam naman natin yan. Kayo, Wemby ba o Chet? Huwag kayong alis, sports pa tayo mamaya.
Susunod, residential area sa Davao City na sunog. Mga residente nagbayanihan sa pag-apula ng apoy. Pangalan, address at maging cellphone numbers ng mga Pilipinong nagpabakuna. Posibleng kasamang na-hack sa database ng World Health Organization. At boxing legend Manny Pacquiao at Olympic bronze medalist Yumir Marshall may nilulutong boxing fight. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Milyong-milyong datos ng mga Pilipinong nagpabakuna kontra COVID-19 ang ngayon nasa dark web na. Yan po ang sinuwalat mismo ng Department of Information and Communications Technology matapos silang mabistong nahack pala ang World Health Organization. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sa pagpasok ng Burr months, sunod-sunod ang mga balita ng pangahak sa mga sistema ng gobyerno. Setyembre na atakihin na Medusa ransomware group ang PhilHealth. Sunod namang nahak noong Oktubre ang Philippine Statistics Authority. At ngayong buwan, tinira na rin ng mga hacker ang World Health Organization. Kinumpirma ito mismo ng ating Department of Information and Communications Technology. Base raw ito sa pagsusuri ng kanilang Computer Emergency Response Team at kinumpirma sa kanila ng WHO na kanilang tanungin. Ang mga nakompromisong datos, COVID-19 information mula sa Pilipinas at sa India. We can confirm that through we have gotten information that there was an incident with regards to the WHO website wherein certain information, particularly COVID-19 information, were dumped dun sa mga various platforms and into the dark web. Hindi direktang masabi ni DICT spokesperson Aboy Paraiso kung ano-anong eksaktong impormasyong hawak ng WHO ang nakompromiso. Pero kabilang sa mga isinumite na ating gobyerno sa WHO ay ang detalye ng mga nagpabakuna kontra COVID-19 gaya ng pangalan, birthday, address, contact number, blood type at medical history. Sa ngayon, hinihintay pa ng DICT ang report mula sa WHO. Hindi natin malalaman unless WHO comes up with a report. It's a problem of jurisdiction because WHO is an international organization. The DICT and the Philippine government really has no control over them. Aabot na sa 80 bilyong Pilipino ang nakakompleto ng full dose ng bakuna kontra COVID-19 mula 2021. Nakarating na sa ating Department of Health ang tungkol sa hacking incident. Naikipag-ugnayan na rin daw sila sa WHO at sa DICT para tingnan ang lawak ng posibleng data breach. Pero sa panig ng DOH, tiniyak nito na may nakalatag silang data security measures. The Department of Health assured the public that the mechanisms are in place to ensure that the confidentiality of data and that of those, it has taken steps to further reinforce the security of data systems managed by the Department of Health through our knowledge management and information technology services. Nanawagan din ng DOH sa publiko na maging mapagmatyaga sa pagbabantay sa kanilang personal na datos. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga midwife sa lipunan. Kaya balak ngayon ng mga mambabatas na palawakin pa ang kaalaman ng mga gustong maging midwife. Pero tanong ng ilan, paano naman ang mga matagal ng midwife? Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Mula sa pagiging 2-year diploma course, isinusulong ngayon sa Kamara na gawing ganap na bachelor's degree ang midwifery sa Pilipinas. Bahagi ito ng panukalang palakasin ng midwifery bilang isang propesyon sa bansa. Pero unang tanong agad sa pagdinig na House Committee on Civil Service and Professional Regulation, ano mangyayari sa mga lisensyadong midwife na nakapagtapos lamang ng 2-year course? Ibig sabihin din po ba, diploma pa rin yung level po nila? So magkakaroon po tayo ngayon ng second class midwives. Hindi po sila ngayon po pwede na ma-appoint doon sa higher position. Kasi yung natapos po nila is just 2 years. Mungkahi ni Kabayan Party List Congressman Ron Salo, bigyan na Certificate of Equivalency ang mga midwife na may 5 taon ng experience. Yung minimum na 5-year nila na
experience, actual experience, is already actually equivalent to a certain number of years of theoretical studies. Hindi lang yung experience, hindi lang yung skills ang kailangan natin, kundi kailangan din natin yung updated na knowledge ng ating mga midwives. Sa ngayon, may ilang educational institutions sa bansa na nag-aalok ng 4-year ladderized midwifery program. Sa huli, nagkasundo ang mga mambabatas at mga stakeholders na maamyandahan ang ilang bahagi ng panukala kabilang ang required examination sa mga midwife. Maglalabas naman daw sila na implementing rules and regulations pag naisabatas na ito. Sa parehong pagdinig, binusisi rin ang panukalang bigyan ng libreng professional examination fees sa mga kwalipikadong indigents o mga mahihirap. Suportado naman daw yan ng Department of Social Welfare and Development. With this measure, our students, particularly the indigent, would no longer think about the financial burden associated with the examination fees and instead be able to focus on devoting their attention on successfully hurdling the examinations for their professional growth. Pero hindi raw sakop nito makukuha ng bar exams. As a third branch of government, Your Honor, we are not rejecting actually the proposal. In fact, we are not even insensitive to the needs of our indigents. The issue is not whether or not we reject it, Your Honors. It's just saying that, the Supreme Court has been given the mandate by our Constitution to chart its own policies insofar as the exercise of judicial power is concerned. Nire-respeto naman daw ng Professional Regulation Commission ang kapangyarihang yan ng Korte Suprema. Pero oras daw na gawing libre ang professional exam sa mga qualified indigents. This may potentially have fiscal impact on the regular collections of the government. Sa ngayon, wala pa raw datos ang PRC kung ilan ang indigent applicants sa mga board exam. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Higit 200 bahay ang nasunog sa Davao City. Ang mga residente nagbayanihan para maapula ang apoy. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nabalot na makapal na usok ang nasusunog ng mga bahay na ito sa Barangay Tomas Monteverde sa Davao City pasado alas 7 kaninang umaga. Agad namang rumusponde ang mga bombero para apulayin ng apoy. Tumulong na rin mag-igib ng tubig ang mga residente. Ang lalaking ito, pwersahan binuksan ang pinto ng isang bahay para patayin ang sunog sa loob. Pero dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Kanya-kanyang hakot naman ng mga gamit ang ibang residente. Hindi rin nakalimutang ilikas ang mga alagang hayop. Pero ang iba, wala nang nagawa kundi pagmasdan na nasusunog nilang bahay. Taranta na ako sa sunog. Sa sobrang taranta ko sa sunog, wala na ako nasalba na gamit. Inuna ko lang ang mga birth certificate ng mga bata. Maswerte namang agad na ilikas ng kanyang mga kaanak ang 83 anyos sa Sinanay Celedonia na bedridden na. Sumilong muna sa kalapit na paaralan ng mga nasunugan. May ilan namang pumuesto sa evacuation center ng barangay. Binigyan sila ng pagkain at maiinom. Base sa investigasyon, electrical short circuit ang posibleng mitsa ng sunog. Posibleng nagkaroon ng short circuit or kaya electrical arcing due to loose connection. Posibleng baka nangat-ngat siya. Tuloy ang naapula ang sunog makalipas ang 2 oras, pero higit 200 bahay ang natupok. Inaalam pa ang bilang ng mga pamilya na apektuhan. Aabot sa 1.6 million pesos ang halaga ng pinsala. Wala namang namatay o nasaktan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Maulang panahon pa rin ang mararanasan sa ilang probinsya sa bansa. Humina na rin sa low pressure area ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. 1,575 kilometers silangan ng southeastern Mindanao ang huling lokasyon ng LPA. Posibleng bumalik ito sa pagiging bagyo at lumapit sa lupa. Pagpasok ng PAR, tatawagin itong bagyong Kabayan. Bagyo man o LPA lang, tiyak na magpapaulan ito sa malaking bahagi ng Pilipinas. Sa ngayon, tanging amihan at shear line o salubungan ng hangin na nagdudulot ng ulan ang nakakaapekto sa bansa. Makararanas ng kalat-kalat na panahon sa Bicol Region, Isabela at ilang probinsya sa Calabarzon at Mimaropa. Gayon din sa summer provinces.
Maulan din sa ilang lugar sa Cordillera at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Susunod, estudyanteng nabasted, binaril ang nililigawan niya sa loob mismo ng kanilang paaralan. At Christmas vibes feel na sa Makati City ngayong unang araw ng Festival of Lights. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Handa raw ang Hamas na magpalaya ng 70 hostage basta magpapatupad ng 5 araw na ceasefire sa Gaza Strip. Pero sabi ng militanteng grupo, iniiwasan daw ng Israel ang inilalatag nilang kondisyon. Ang Frontline News Abroad sa report ni Rainiel Pawid. Mula sa Southern Israel, kitang-kitang malawakang pinsala sa Gaza Strip. Patuloy pa rin kasi ang opensiba ng Israeli Defense Forces o IDF sa lugar na siyang kuta ng militanteng grupong Hamas. Ayon sa IDF, mahigit 4,000 strikes na ang naisagawa nila laban sa Hamas. Nitong October 7, nagsimula ang bakbakan sa pagitan ng IDF at Hamas. Naglabas din ng panibagong video ang IDF ng kanilang pag-atake sa mga kuta ng Hamas. Kasabay nito, tuloy ang panawagan ng mga kaanak ng mga hostage ng Hamas na pakawalan na sila. Ayon sa Israeli authorities, nasa 204 na po na ang hawak na bihag ng grupo. Sabi naman ng armed wing ng Hamas na Al-Qassam Brigade sa Qatari mediators, handa silang magpakawala ng 70 hostages. Pero kapalit nito ay 5 araw na ceasefire sa Gaza. Pero sabi ng tagapagsalita ng Al-Qassam Brigades, tila iniiwasan daw ng Israel ang inilalatag na kapalit ng pagpapalaya sa mga hostage. Ayon naman sa Israeli Army, ginagamit daw ng Hamas ang basement ng Children's Hospital na Rantisi Hospital sa Gaza bilang imbakan ng mga armas. May mga senyales din daw na may mga Hamas hostages sa basement ng ospital. Underneath the hospital, in the basement, we found a Hamas command and control center, suicide bomb vests, grenades, AK-47 assault rifles, explosive devices, RPGs and other weapons, computers, money, etc. And we also found signs that indicate that Hamas held hostages here. This is currently under our investigation, but we also have intelligence that verifies it. Pero itinanggi na ito ng Hamas at ng health authorities sa Gaza Strip. Lampas 11,000 nang nasawi sa Gaza Strip mahigit 1 buwan mula na magsimula ang bakbakan. Sa Israel naman, hindi bababa sa 1,200 ang casualties. Kabilang sa mga nasawi ay ang 101 kawani ng United Nations na nakaistasyon sa Gaza Strip. Nag-alay ng 1 minuto ng katahimikan sa UN headquarters sa New York para sa UN workers na nasawi sa gyera. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nagkagirian ang militanteng grupo at mga pulis sa kilos protesta sa harap ng US Embassy kaninang umaga. Puwersahang dumaan ng mga aralista sa human barricade ng mga pulis sa bahagi ng Callao Avenue at Ross Boulevard. Hindi kasi sila pinadaan papunta ng US Embassy at dahil uminit ang sitwasyon, nagkabaliyahan na ang isa nahampas ng pulis. Gusto ng grupo na panagutin ng Amerika sa patuloy nilang pagsuporta sa Israel sa gitna ng gera sa Gaza. Anila, walang tigil protesta hanggat hindi tapos ang gulo sa Gaza. Mga kapatid, personal na kinongratulate ng pambansang kabao Manny Pacquiao si Yumir Marshal para sa silver medal finish niya sa nakaraang Asian Games. Nagkitang parehong boksingero sa tahanan ni Pacquiao sa Forbes Park noong Biyernes. Binigyan pa ni Pacquiao ng tip si Marshal during the meetup at syempre, all ears naman ang prodigy. Ayon sa international matchmaker na si Sean Gibbons, gusto sana ni Pacquiao mag-arrange ng laban para kay Marshal under MP Promotions. Nakakatawa din talaga makita yung pagsusuporta ng mga kapwa-atleta sa isa't isa. Lalo na yung legend katulad ni Manny Pacquiao, I'm sure sobrang inspired at ganado si Yumir Marshal sa kanya. It's your sports, Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, silipin ang unang gabi ng taunang Festival of Lights. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Sinugatan ang isang kolehyala matapos barilin sa loob mismo ng universidad sa Tuguegarao, Cagayan. Ang suspect estudyanteng di matanggap ang pambabasted sa kanya ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang. Duguan ng babaeng estudyanteng ito ng datna ng mga otoridad sa parking lot ng St. Paul University Philippines, Tuguegarao City sa Cagayan. May tama pala ng bala sa leeg ang third-year medical technology student na si Althea Vivian Mendoza. Ang bumaril sa kanya, isa ring third-year medtech student na kinilalang si Christian Paul Ramos, 20 anyos. Ayon sa security guard at librarian ng universidad, nakarinig sila ng sigaw mula sa parking lot. Doon nila nakitang sinaktan ni Ramos si Mendoza sa loob ng sasakyan. Tinutukan daw ng baril ng lalaki ang librarian at gwardya at nagbantang huwag mangialam. Sa takot, umatras ang dalawa. Doon na binaril ng suspect ang biktima. Agad tumakas si Ramos. Naiwan sa crime scene ng isang basyo ng kalibre 45 na baril. Kinagabihan, mismo ang ama ni Ramos ang nagsuko sa kanya sa mga pulis. Ayon po sa mga classmates po nung biktima ay nanliligaw daw po yung suspect sa biktima. Hindi po ata nagustuhan yung sagot po ng biktima at doon na po nag-umpisa po yung conflict po nila, sir. Nasa kustudiya na ng Tuguegarao Police ang suspect. Maharap siya sa kasong frustrated murder at paglabag sa election gun ban. Inaalam pa kung kanino galing ang baril na ginamit niya. Sa Facebook page naman ng universidad, tiniyak nito na kontrolado na ang sitwasyon. May malay na ang biktima at nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad. Iniimbestigahan na rin kung paano nakapagpasok si Ramos ng baril sa loob ng campus. Nagbabalita mula sa frontline, Justin Punsalang, News 5. Mga kapatid, kilalang sikat na pasyalan lalo na kapag kapaskuhan. Siguradong mapapasaya ka ng Triangle Gardens ng Ayala. Pero bago maging patok sa kanilang mga Christmas installations, alam niyo po bang dati pala itong paliparan? Bahagi pa ito noon ng Hacienda de Makati. Pagmamay-ari po yan ng kilalang prominenteng pamilya ng mga Zubel de Ayala na inihabilin po sa negosyanteng Briton na si Lori Nilsson. Sinuportahan ng mga Zubel de Ayala ang plano ni Nilsson na gumawa pa ng airport sa Pilipinas. Kaya naman, July 1937, binuksan nila ang Nilsson Field na nagsilbing isa sa unang paliparan sa bansa. Noong mga panahong iyon, ang Nilsson Field ang itinuturing na pinakamalaking airport sa Asia. Yun nga lang, 4 na taon matapos itong buksan, binomba ang Nilsson Field ng mga Hapon. Nang makubgob ng puwersa ng Japan, naging base militar naman ito ng kanilang mga sundalo. Nabawi na lang ulit ang lugar ng mga Pinoy sa Battle of Manila noong 1945. Nagamit pa ng 3 taon bilang airport ang lugar bago tuluyang isara. Fast forward sa panahon ngayon, marami na pong mga estruktura at gusali sa paligid nito. At ang dating airport at base militar, tauna nang dinadagsa dahil sa makukulay at mga kumikinang nitong pailaw tuwing sasapit ang holiday season. Patunay lang na anuman ang pinagdaanan nito, maaari pa ring magliwanag at magbigay saya kalaunan. Tulad ng naibabahagi sa atin kapag ating inaalala ang aming lagi nang sinasabi na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Umukuti-kutitap na rin ang sikat na pasyalan sa Makati na Ayala Triangle. Binalot na kasi ang lugar ng makukulay na mga pailaw. At live mula sa Ayala Triangle Gardens, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, feel na ba ang Pasko riyan? Cheryl Julius, tulad ng ating Christmas motto ngayong taon, mas feel na ang saya rito sa Ayala Triangle. Lalo na ngayong simula na ng pagkutitap ng taunang Festival of Lights. Paglubog ng araw kanina, pasado alas 6 ng gabi, nabalot ng makukulay na liwanag ang paligid ng sikat na pasyalang ito sa Makati. Lahat ng mga puno, may mga umaandap-andap na mga Christmas lights. Sa ganda ng lugar, Christmas Wonderland ang vibes kapag naglibot ka rito. Present pa rin ang kanilang inaabangang light
show. Siyempre, bida riyan yung ating mga sikat na Christmas OPM songs. May K-pop theme pang medley, pati classic Christmas carols. Ika-15 edisyon na ito ng Festival of Lights at gaya ng dati, tiyak na mararamdaman ng lahat ng papunta rito ang Paskong vibes. Kaya mga kapatid, para sa Paskong mas feel na feel, bukas ang Festival of Lights hanggang January 14, 2024. Ang kanilang light show oras-oras ang pagtatanghal mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Nakupuntahan nyo na yan. Pag weekend, punong-puno. Taon-taon pumupunta kami masaya dyan. ka. Masaya ka. O, para mas ma-feel pa natin ang Pasko. Ayan na. Yung ating, go, mga kapatid. 41 days na lang. Pasko na. O, easy. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alama at may pakialam. Kami ang inyong makasangga sa pagbabalita. Kasama sina Kalad Karen at Tito Mikey Reyes. Ako po si Julius Baba. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas.